Wala. Wala talaga. Ayaw. Anyways, umpisa na natin to. Yan, magandang gabi po sa lahat. Siyempre, birthday ni Nyolo. Baka hindi nyo pa nababati yun, ha? Batiin nyo, baka batiin pa ng iba. Ha? O sige, start na tayo. Ito ang una nating topic. Ang sabi rito, Amy Marcos drug claims versus Bongbong family border on libel. Sabi yan ng NBI. No, ayon sa politico.com.ph ngayong November 20, 2025, sabi dito, National Bureau of Investigation, NBI officer in charge, Attorney Angelito Magno said the allegation made by Senator Marcos against President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos and their son, House Majority Leader Sandro Marcos, border libel. In an interview on Billionaire News Channel On Point, award-winning broadcasting journalist, kailangan ba sabihin yan? Pinky Webb asked Magno if Senators Marcos' allegations that the first couple and their son were using illegal drugs was libelous. Probably it borders libelous statement because she was speaking in public. She was making allegations, accusations against several people, not only the president, and libel is simply when it is not true, then it's libelous. Magno said, ha? Ganun ba yun? Parang mali. Diba? Kasi yung libel, alam ko yung libel kahit basta paninira no? O defamation yun. Anyways, wag tayo magaling-galingan. NBA to. Sabi niya ganun, Eddie ganun. Wala na tayong magagawa, di ba? So, ayan, ang sabi rito, asa na yung sabi? When asked in NBI's conduction and an investigation on the matter, Magno said, as of now, wala pa po. Magno also said the Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla has not coordinated with the NBI regarding the investigation into the alleged inciting to sedition acts during the recent rallies. Wala pa po, and since Secretary Remulla kahit po nasa DILG siya, can also ask for some investigative assistance for this. Labeled as seditious or inciting to sedition. Grabe, bulag. Buti nabasa ko. Bulag tayo ngayon. And then ito nga actually kasi yung hindi lang tayong mga Filipino ang target niyang yung kabusitan na yan ni Amy. Na kung saan nagsalita siya dyan. Damay-damay na to, pati yung yung INC na yan, buisit din talaga kasi yan So yung pagpapaakyat ng INC, sabay naghugas kamay, diba na-topic na natin yung kahapon, ang target nila dyan, hindi lang hindi lang yung mga Filipino. No? Talagang pati pang global. Diba? Nakita ko kay Attorney Claire kanina, she was showing yung parang collection of footages or reports or news ng iba't ibang bansa pertaining dun sa sitwasyon na nangyari dun sa rally nga ng Iglesia ni Cristo. Ngayon, biruin mo, hindi ko nga alam dito sa Net 25 na to kung ano rin, pero kinolekta pa nila, tapos binasa pa nila isa-isa kung ano yung mga talaga, parang proud pa sila nakasiraan ng bansa natin, tapos para lang maisisi kay PBBM or para mapagdiskusyonan, talagang ipinlay pa nila. Alam mo yun, parang talagang feeling ko it was orchestrated, and many others also think that it is. Kaya yung anong tawag dyan? Yung pag dyan ni Amy, dito, although hindi ganun kaputok, pero lumabas din sa news dito, sa Gulf News. And yun nga, biruin mo, talagang INC and Senator Amy went out of their way para talaga ma-publicize. Sino niloko nyo, INC? Kami? Utot. Hindi pwedeng niloloko nyo lang kami ng ganun-ganun na lang, sabay hugas kamay. Hindi pwede. Kayo naman mga Pilipino, dali nyong utuin.
Ano sabi? Ano sabi rin ng speaker? 'Di ba? Ano sabi nung speaker ng INC? Hindi na raw nila inawat si Aimee. Kasi okay naman daw yung sinabi. Patay. Patay. Yun yung pinakamalaking kalokohan doon. Tapos biglang lalabas si Katunying. Ano sabi ni Tunying? Hindi namin alam na ganun talaga yung sasabihin niya. Talagang yung mga INC nagpalakpakan pa eh. It doesn't matter kung sino magugas ng kamay. Yung result nung ginawa na yon, talagang global. Nagmukha tayong masama sa harapan ng publicly sa iba't ibang bansa. Sa news lumabas. At yan talaga yung intensyon. Kuhanin yung simpatya ng mga karatig na bansa na meron daw tayong pangulo na kung saan bangag patay. Yan ang mga claim. 'Di ba? As a matter of fact, pinakita pa natin dito kahapon na etong even si Sara Potpot talaga ang inaasahan niya is magiging presidente na siya because of dun sa speak na yun, and it will be justified all throughout kasi nga inamin daw kunyari ng kapatid na gumagamit daw yung presidente. Yun nga yan yung tanong ko eh. Kahit even dun sa mga kaibigan natin na mga matatalino. Matatalino. Saang banda o saang parte, actually dun sa isa kong channel, kay, when I was with si loyalista isang veteranong loyalista laging kasama ni PBBM, and tinanong ko kung dati ba na talagang may anong edad na magkasama sila apart from pagkatapos ng high school. Kasi kung talagang nagdodroga si PBBM, kahit kailan hindi sila, paano sila naging magkasama nito ni Senator Aimee? 30 plus, nung pagdating ng 30 nito may asawa na to. Ganun din si PBBM. 2 taon lang ang agwat niya kay Senator Aimee. 2 taon lang agwat ng edad ni Senator Aimee. Kung nung kinasal sila nung I think it was 1993. Pagkabalik na nila noong 1991, 2 years after, nagpakasal si PBBM. And ilang taon na sila noon? 30 plus. So, nung 30 plus, may sarili silang bahay. Si PBBM nakatira sa Forbes Park. Kapitbahay ko. Si Aimee, actually pagdating niya dito ng 90s, sila Borgie Manotok naging masakitin. Si Borgie, si Matthew, and then I think it was Mark, yung name ng isa, or Michael. Laging nagkakasakit yung mga anak niya dito sa Pilipinas kasi from Morocco umuwi sila ng pumunta sila ng Singapore, tumira sila ron for 7 years. Doon hindi ko na alam kung doon nga ba sila kasi based on my research hindi alam kung kailan sila naghiwalay ni Manotok. Pero right after ng pagbalik niya para tumakbong congressman si Aimee, ang jowa ever niya na yung Chua, Chinese. So kung sinasabi niya na talagang nakita niya na nakikipag-adikan yung ating mahal na Pangulo, mataas yung probability na pangkupal lang yung mga pinagsasabi niya. Di ba? Hindi, pero talaga napatunayan naman na natin na ganun eh. Kung magkikita-kita sila, family gathering, kunyari may occasion, celebration, reunion. Alam nga namang reunion, nagdodroga sila. Di ba? Yun din naman yung punto na gusto kong iparating sa inyo eh.
Alam nga namang nung edad ng 40. Tapos, ang sabi niya pa, ni Amy, di ba? Ang sabi ni Amy, nung pag vice president, tuloy pa rin sila eh. Di ba? Gusto niyang ayusin yung buhay ni PBBM. Pero, sobrang ayos ng buhay ni PBBM. Senador si PBBM noong 2016. Di ba? Dahil tatakbo lang siya, kaya kailangan tumigil siya sa pagiging senador, tapos tumakbo siya ng vice president. Ang ginawa daw ni Amy, since vice president senator, tinulungan niya raw si PBBM ayusin yung buhay niya kasi gusto raw tumakbo ng vice presidente. Naalala niyo yan. Everybody knows that. Di ba? Kasi yan naman yung sinabi niya talaga. After that, inayos niya raw yung buhay, kaya lang natalo daw si PBBM. Nung natalo, lalo raw nalulung sa droga. Yan yung naratibo ng lahat pati ng mga DDS. Kahit nung dating-dati pa. Di ba? Paano nangyari yun? Ilang taon na si PBBM at saka si FL Liza? Biro mo nagdodroga pa rin si FL Liza at saka si PBBM? 58 na sila noon. Noong 2016. 58, 59, ganun. At that age, no, kung since 20 years old si PBBM, kasi yung kalakasan, very experimental age, di ba? Kung saan nag-experiment ka ng kung ano-ano, let's say, patulan na natin. Kung ano yung trip ni Amy, nakita niya. Oh, nag-try si PBBM, nakita niya, siguro. Ibig sabihin, since 20 years old, hanggang nung 58, halos 4 na dekada na nagdodroga yung Pangulo. Tapos ganyan pa, napakaganda ng pamilya, buo. Naging presidente, naging congressman, naging senador. Saang time, saan doon? Asan yung timeline doon na kung saan nakita mo siya? And mind you guys, base sa pagsabi niya o sa pagdeklara niya ron, walang any point given na talagang siya yung nakakita mismo. Nababalitaan niya na lang daw, na kesyo ganito daw, kesyo ganyan daw. Yun pala marijuana. Biro mo marijuana sa umaga? Tapos upper sa gabi? Diba? Ngayon nakakatawa na lang eh. Diba? Senador o nga eh. Biro mo senador, inayos niya yung buhay, senador si PBBM nun. Katawa. Kakatawa. Yun lang. Anyways, so kung iimbestigahan ba kung dapat kasuhan, dapat ano na lang eh. Hatawin lang sa baba, pwede na. Then nandyaryo lang, pak! Ganun no. Huwag masyadong madahas. Ha? Palo lang nandyaryo sa baba, pwede na tayo dyan, solve na tayo dyan.